Gaano katibay ang iyong pananampalataya? Gaano katatag ang iyong pag-asa? Gaano ka kagiting sa gitna ng mga pagsubok? At gaano mo pinatutunayan ang iyong paninindigan? Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Nandito na naman ang inyong lingkod, ang Just Vlog, at muli po ay magkakasama-sama po tayo sa pagkakataong ito para ating tunghayan at panoorin ang kwento ng isang kababayan natin at kapatid natin na walang iba kundi si kapatid na Lando Niemes. Marami po tayong matututunan sa pagkakataong ito at tinitiyak po namin na kung inyo pong pagtitiyagaan na panoorin po ito mula sa simula hanggang sa matapos ay mai-inspire po kayo, mga mahal po naming taga-subaybay. Ano po ba ang kalagayan ng kapatid na Lando? Ano ba ang kanyang hanap buhay? Paano niya itinataguyod ang kanyang sambahayan sa kabila ng kanyang kalagayan? Paano niya pinatunayan ang kanyang paninindigan? Sabay-sabay at sama-sama po nating panoorin ang bidyong ito. Habang lumalayo at papahirap ang aming nilalakad, iniisip ko kung paano kinakayang lakarin ito ni Lando. Sila rin. Kaya ako napapatuloy sa buhay, sa paglilingkod. O sa ano pa man, dahil po yun sa pananampalataya ko po sa Panginoong Diyos. At alam kong hindi niya ako pababayaan. Ano man ang pagsubok na to na dinaranas ko at darating pa. Malalagpasan ko po to sa tulong ng Panginoong Diyos. Dito sa sitio Mayagay ng Barangay Sampaloc, Tanay Rizal, una naming narinig ang pangalan ni kapatid na Lando Niemes. Si Lando po ay nabautismuhan noong 2008. Dito po siya sumasamba sa lokal ng Mayagay. Wala pa pong dako ng pagsamba sa Barangay Tinukan. Nakatira po siya sa tuktok ng bundok sa Barangay Tinukan, bayan po ng Tanay. Bukod po sa pagtatanim, may alaga pa siyang 6 na baka. Napakasigla po niya sa pagdalo sa mga pagsamba at sa pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos sa kabila po ng kanyang kalagayan. Naghahanda na kami sa aming paglalakbay patungo sa bahay ni Lando. Balikan na lang natin iba. Kinakailangan naming lumipat ng mataas-taas na sasakyan dahil sa terrain na aming dadaanan. Ang sasakyang ito rin ang madalas gamitin ng ministro na nakadistino tuwing mangangasiwa ng pagsamba at sa kanyang pagdodoktrina. Labing-walong kilometro mula sa sambahan ng Mayagay ay aming narating ang unang ilog na aming tatawirin. Mabuti na lang at mababaw sa pagkakataong yon, kaya madali kami nakatawid. Di Karamon, nilalakaran po ito noon ni Lando. Opo. Umaalis po sila sa kanilang tahanan ng madaling araw, alauna po. Pag wala po silang masakyan, linalakad lang po nila hanggang sa kapilya po. Anong oras po sila nakakarating ng kapilya? Alas 7 po ng umaga po. Anong oras po ba yung pagsamba ninyo? 7:45 po ng umaga. So, saktong-sakto po. Opo. Pagkaraan ng ilan pang minuto, muli kaming tumawid ng ilog. At hindi nagtagal ay narating namin ang dako ng pagsamba dito sa Barangay Tinukan na naitatag noon lamang buwan ng Mayo ng taong kasalukuyan.
Mula po nung mabautismuhan ang Kalando, naging magandang halimbawa po siya dito sa Barangay Tinukan, lalo na po sa paglilingkod sa Diyos. Tangi po sa kanyang mga kamag-anak ay naanyayahan niya po yung mga katutubong dumagat na naging kaibigan niya. Dito po. Tapos paakyat po tayo papunta po. Dito na po namin iiwan ang aming sasakyan sapagkat hindi na po accessible ang daan patungo po sa bahay nila Kalando. Dito po kami mag-uumpisang maglakad hanggang sa makarating po kami doon sa tuktok po na bundok na yon. Gagawin kasi itong parang Madulas ang daan at mahirap tahakin, lalo na kapag ganitong tag-ulan. Habang lumalayo at papahirap ang aming nilalakad, iniisip ko kung paano kinakayang lakarin ito ni Kalando. Pagkaraan ng isang oras, naghahabol na kami ng hininga. Napakahirap, lalo na sa matatarik na halos tumukod sa aming dibdib ang aming tuhod. pagod. Bahagya na rin kaming makangiti sa sobrang pagod. Sagabal din ang mga limatik sa aming mga daraanan. Ito ay isang uri ng linta na nasa kagubatan. Ako man ay hindi nakaligtas sa mga ito. Ay, limatik na rin ako. Paano po ito tatanggalin? Hugutin lang? Hugutin lang. Bigla. Baka maiwan yung ulo. Hindi. Bigla niyo. Bigla? Ayan. Sa isang bahay nila na narito sa kalagitnaan ng bundok namin dinatnan ang kanyang asawa na isang diakonesa. Kumusta po? Ito po, mabuti naman po. Dito sila madalas tumutuloy ng kanyang anak na nag-aaral pa para hindi gaanong mahirapan sa paglalakad sa pagpasok sa paaralan. Sa panapanahon, naiisip ko siya kung paano niya nagagawa na akyat baba sa kabundukang ito. Pagkalipas ng 2 oras na paglalakad, sa wakas, nakarating na kami sa aming destinasyon, ang bahay nila kapatid na Lando. Kayo si Kalando. Kapatid. Ingat po, dahan-dahan. Kaya niyo po bang bumaba? Erwin po. Si TV po. Erwin, Galapon. Kinalulugod namin kayo makilala, kapatid. Buti na kayo. Mahirap ang daan dyan. Opo. Kayo ba'y totally blind? Wala talaga kayo nakikita? Wala po. Anong naninag nyo? Wala, puro dilim lang. Puro dilim po. Nung kung binatilyo, nakakita kong liwanag. Kinabulag ko. Opo. Sabi nila tikdas. Sa pagkabata, ano? Kilala nyo pa po? Hindi na ako mabusesan. Kilala nyo pa po? 10 taon nang mahigit. Si kapatid na Wilson Pasay, ang isa sa mga ministrong nagdoktrina sa kanya noon pang 2007. Dito na namin narinig ng personal ang istorya ng buhay at paninindigan ni Kalando. Sa Biblia po ay itinuro kung anong uring karunungan ang ating Panginoong Kristo. Ang babasahin po natin ay unang... Bago pa pala siya may makaharap na ministro, panaya na siyang nakakapakinig ng mga aral ng Diyos na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo sa pamamagitan ng radyo. Sila ka Bularan. Sila pinagte-texto. Tsaka si ka Gibara. Na sinasabi nga doon na ang maliligtas lang Iglesia ni Cristo.
Yung nasa labas, hindi. Yung nasa loob lang. Kaya sabi nung asawa ko, ayun, pinakikinggan mo na yan. Sabi ko, yung ano yan, istasyon ng iglesia daw yan. Sabi ko, yung DCA. Mami. Ating Panginoong Jesucristo po, tato sa kanyang ligas na kalagayan, dapat natin. Ang mga napakinggan niya ay kanyang ibinahagi sa kanyang mga mahal sa buhay. Tatabihin ko po doon sa asawa ko, basahin mo yung 19 ng Juan. Tsaka basahin mo Roma 16:16. Basahin. Andun na nga. Nakalagay naman yan dun eh. Kung ito na yung tunay, sabi ko gano'n. Sinasabi ko doon sa mga bayaw ko at saka bilas ko at mga kapatid. Yun po, at pinapaliwanag ko rin po sa kanila kung sa anong kalagayan ni Kristo tsaka kalagayan ng Diyos. Tulad po ng unang Timoteo 2:5. Ganun po, pinabasa ko sa di pa po nakalagay doon sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos. Ang taong si Kristo Jesus. Pag di ba tao, 8:40 ako ng Juan, pabasa ko sa kanya. Tapos yung pa pong yung kalagayan po ng Diyos. Doon po sa 4 po ng Juan 23. Yun po, ganun po yun. Kasi hindi naman nila alam kung anong talata, yun ako magbibigay. Tapos meron kaming panalangin. Sinihingi namin sa Diyos na po na gabayan kami. Pangalawa, sana makarating sa pamamahala na kami naghahangad na maging kaanib sa iglesia para magkaroon kami ng kaligtasan. Subalit ang kanilang naging suliranin, paano sila magiging kaanib sa iglesia ni Kristo? Saan naman tayo papasok rito? Wala man nag-iglesia rito. Yun na nga eh. Sabi ko gano'n, wala nga eh. Anong gagawin natin? Sabi ka naman sa kanya, hindi. Kung yun ang hangarin natin, ba hangarin? Sabi ko, di ba ang Diyos eh makapangyarihan? Sabi ko, siyang gagawa ng paraan mo. Malay mo, makarating dito ng iglesia. Ang Diyos na nakakalam mo. Kasama ang kanyang bayaw, naghanap sila ng gusaling sambahan ng Iglesia ni Kristo. Niyakag ko pa yung bayaw ko. Sabi ko, punta tayo ng Sampalok. Sabi ko, hanapin natin ang kapilya na iglesia. Kaya po, lumabas po kami noon ng Sampalok. Pagkarating doon, nagtanong ako doon sa kamag-anak ko kung saan yung kapilya. Sabi nung pinusang ko, meron. Nagano kami ng tricycle. Tapos yun naman, ano ko yung tricycle, sabi ko, dalhin mo kami sa kapilya na iglesia. Sabi niya, saan? Sabi ko, basta sa kapilya. Kahit saan. Dinala kami sa highway. Pagaba namin, sabi nung gabayaw, huminto ng tricycle, sabi niya, ito na siguro, maraming tao eh. Sabi niya, tsaka ano, malaking, sabi niya, kapilya nga ata to. Sabi ko na gano'n, di mababa kami. May destinado dun, hinarap na kami. Sabi niya, taga saan kayo? Taga Tinukan po. Saan ba yun? Sabi ko, malayo po. Sabi niya, anong sadya ninyo? Sabi ko, ang sadya namin, gusto namin magkaroon doon ng sabi ko, yung bang, kahit gawain. Kasi marami po doon maakay. Simula noon, tuwiran na siyang tinuturuan ng mga ministro ng mga salita ng Diyos na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Kristo. Nakadalo rin siya sa isinagawang pamamahayag sa Barangay Kayabu. Pagkatapos ng aming pagtuturo ay nagsagawa kami ng open forum. At isa siya sa mga nagtanong. Doon una kaming nagkakilala ni Kalando. Nagtuloy-tuloy na siya sa pag-anib sa iglesia at ang kanyang mga mahal sa buhay. Maliban sa kanyang mga biyenan. Ayaw po nilang ipagamit ang kanilang bahay na Tinukan na pagdadausan po ng gawain pagpapalaganap. Sabi ng mga magulang ko, ayaw na ayaw ko dyan sa iglesia.
Sinabihan nga po niya ako nung nasalot eh. Salot daw po ako kasi. Sabi ko, bakit? Sabi niya, kasi nakaimulat ang anak ko dyan sa iglesia na yun eh. Sabi ko, hindi naman ako ano yan eh. Hindi ko naman pinilit yan. Sabi ko, may mga isip yan eh. Kahit kalad ka rin ko yan, kung ayaw yan, hindi yan ako susunod. Kagustuhan nila yan. Kahit ganun ang gintrato sa akin ng binan ko, hindi ako nagbago sa kanya. Mahal ko pa rin siya. Kaya nga sabi niya, kumbagay, parang natutuwa siya kasi hindi ako nagtatanim. Hindi ako nagdaramdam. Kahit masakit ang sinabi niya. Sabi ko naman po, hindi ko gagawin yun. Sabi nga na, siyempre magulang ko kayo. Pagkaraan ng 8 taon, 2015, nakarating na sa pagkaunawa ang kanyang mga biyenan. Pagdating ng nga na dala na kami sa pagkaiglesia, nangingi ako sa Ama, patawarin mo po ako sa aming mga salita nga hindi namin Ama. Kasi nakasalita kami nun sa pag-uusig sa aming mga anak. Yun, hindi na kami sa iyo. Ipanatag namin ang loob, Ama, sa iyong paglilingkod sa iyo. Panindigan namin, Ama, na hindi kami sa pagka-iglesia, aalis. Hindi na ako nagagalit sa kanila dahil kaanib na rin ako eh. Naunawaan ko na yung mga pagsakripisyo nila, ginagawa nila noon. Ang bahay ng kanyang biyenan sa barangay Tinukan na ayaw ipagamit noon sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos, ang siyang bahay na ipinagagamit nila ngayon upang maging pansamantalang dako ng pagsamba at iba pang mga gawain ng iglesia sa dakong ito. Sino ang mag-aakala na ang isang bulag na katulad niya ang siyang umakay sa kanyang kapwa na may mga paningin? Nakilala ko, unaunawa ko kung ano yung katotohanan na sa karamihan ng mga dilat nga ang mata, pero bulag ang kanilang kaisipan, bulag ang kanilang pangunawa. Lahat sa kanila para silang maliwanag nga ang kanilang mata, pero lumalakad sila sa pusikit na kadiliman. Bagamat ako nga'y bulag, ay nakita ko ng maliwanag na ang katotohanan na unawa ko na kailangan ng tao na makapaglingkod sa Panginoon. Nakita kong kagandahan ng loob ng Diyos sa kabila ng kalagayan ko, kinahabagan niya ako. Ang sumunod kong nais masaksihan kung paano siya umaakyat baba sa kabundukan patungo sa dako ng pagsamba at sa hanap buhay. Wala siyang tungkod, masanay raw siyang nakapaalang upang nasasalat niya ang daan. Bilis niya po, no? Hindi na rin siya kailangang alalayan kapag kabisado niya ang dinaraanan. Karaniwan na lang sa kanya ang matinik, masugatan, madapa at gumulong. Andiyan na nakasagupa ako ng babida mo. Nakagat ako ng putakti. Hantik, kagatin ako. Aminado naman siya na may pagkakataong naliligaw din siya. Pero awa ng Diyos, nakakarating ako sa aking pinupuntahan. Kahit na mahirap, tinitiis ko. Oh. Ano pangalan ng baka niya, Tay? Nova. Nova? Bakit Nova? November yan. Mag-isa siyang nagpapastol ng mga alagang baka. Ha? Ilan po ang alaga niyong baka? Isa lang ito nakatali ko. At nag-aalaga ng kanyang mga pananim. Sa mga ilog, Sama ka daang malapit sa bangin, doon siya nangangailangan ng kasama. Hindi po siya pabigat. Kasi po nakakapagsaing siya.
Nakakapagbayo po yun. Nakakapag-give. Nakakapangahoy po yun. Nakakapag-ano po yun sila. Nakakapagsuga. Siya po lagi ang nangunguna sa amin mga kapatiran po dito para sumamba po. Kahit po malayo ang pagsamba, siya po yung nag-aalaga sa amin. Kasi po napakabait po niya, kaya po mahal na mahal po namin siya. Tapos hindi po siya nagpapabaya sa amin. Inaakay niya po lahat ng kamag-anak namin para po lahat kami maligtas. Batid ni kapatid na Lando kung kanino nanggagaling ang kanyang lakas upang magpatuloy sa buhay at harapin ang mga suliranin. Ang Ama po, ang Diyos lang po, at ang Panginoon sa Kristo. Sa Kanya lang akong maasa kasi wala naman akong asahang iba eh. Siya lang yung tumutulong sa akin. At saka inaasahan ko siya ang kanlungan ko. Dahil sa kalagayan kong ito, wala naman akong... Tsaka kung aasa ko sa tao, wala po. Kasi ang tao may hangganan ng kakayahan. May hangganan lahat ng bagay. At ang katulad ko, wala nang magagawang isang tulad ko. Lalo sa kalagayan kong ito. Kung yun ngang malakas o makapangyarihan eh. Nabibigo eh. Gaano pa ako. Kaya ako napapatuloy sa buhay, sa paglilingkod, o sa ano pa man. Dahil po yun sa pananampalataya ko po sa Panginoong Diyos. At alam kong hindi niya ako pababayaan. Ano man ang pagsubok na to na dinaranas ko at darating pa. Alam kong malalagpasan ko po to sa tulong ng Panginoong Diyos. Ang payo niya sa mga katulad niyang may kapansanan. Dapat maging positibo sila. At dapat hanapin nila yung tunay na paglilingkod. Kasi hindi naman kung sila'y magiging iglesia ni Kristo, pagdating ng araw, hindi naman sila bulag na o pilay na eh. Sapagkat ibabalik ng Diyos lahat yung nawalang kasiraan eh. Kaya dapat po ngayon, maglingkod sila at patuloy na tumupad sa mga kalooban ng Panginoong Diyos. Inalam din namin kung paano inilalarawan ng isang bulag na tulad niya ang mundo. Magandang mundo. Lalo po sa mga normal. Magandang mundo. Kasi lang po, masama ang takbo ng mundo. Masama. Dahil po, lahat ng kasama narito na po sa mundong ito. Bibihira ng gumagawa ng mabuti. Kasi nababalitaan. Kung sa ganda naman, dumaganda sana. Pero, sinisira na po ng tao din. Kaya kailangan po ang tao talagang magkaroon po ng kaugnayan. Tunay na paglilingkod sa Diyos. Naninindigan ako. Tunay na paglilingkod dapat hindi ka dumalawag. Sabi nga po, yung tumutupad ng subukan ko ito, sa antitisis, magiging makasalanan sa lahat. Kaya dapat pong manindigan sa paglilingkod sa Panginoon Diyos. Hindi po gagawa ng labang. Kailangan po maging malinis ang pamumuhay. Tinanong din namin kung paano niya inilalarawan ang Iglesia ni Kristo ngayon. Iglesia ni Kristo po sa ngayon ay lalong higit pong malwalhati sa tulong ng Panginoong Diyos at ng Panginoong sa Kristo. Sapagkat totoong tinupad niya ang kanyang pangako sa sugo. Ang Iglesia ni Kristo po sa palagay ko ngayon o sa pananaw ko ngayon ay malayo na narating at totoong malwalhati. At narinig ko nga marami ng tagumpay ang natamo. Yun po. Kaya nga po, dapat pong ikarangal na maging Iglesia ni Kristo ka. Malayo man sa kabihasnan, abot pa rin sila ng pagmamahal at pagmamalasakit ng pamamahala na inilagay ng Panginoon Diyos sa Iglesia. Unang-una po, para po sa
pinakamamahal po namin tagapamahalang pangkalatan ng Ka Eduardo B. Manalo. Salamat po ng marami sa kanya. Dahil po sa walang sawa o napagsisino po niya sa iglesia para madala sa kasakdalan po ng paglilingkod. At kami po ay nangangakong patuloy na susunod at makikipagkaisa sa lahat ng kanya pong aktibidad. Sa aming pag-uwi, nasabi naming sulit ang aming naging hirap at baon namin ang malaking inspirasyon sapagkat minsan pa naming napatunayan sa pamamagitan ng istorya ni kapatid na Lando na walang mabigat na pagsubok o malaking hadlang kung nagtataglay ng matibay na paninindigan. Siya na bulag ang mga mata, ang umaakay sa kanyang kapwa na may mga paningin upang madilat ang kanilang isipan sa katotohanan at magtamasa ng pangakong kaligtasan. Yun po mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay, napanood po natin ang kwento ng buhay ng Kalando. Isang napakagandang halimbawa po para sa atin. Habang pinapanood po namin ng videos, sinasalamin po namin ang aming sarili, mga kababayan. Si Kalando po kasi ay totally blind. Wala po siyang nakikita. Bulag. Kaya ko sinasabing nasasalamin po namin ang aming sarili sapagkat yung aming isang mata ay naoperahan lang. Meron pang isa. Although nagre-recover po tayo, mga kababayan. Hindi nyo lang halata pero yung isang mata natin ay nagpapagaling pa. Pero ito, dito sa pagkakataong ito, nakita po natin mga kababayan at mga mahal po naming mga kapatid kung papaano nanindigan ang Kalando, kung gaano katibay ang kanyang pag-asa, kung gaano katatag ang kanyang pananampalataya. Isipin mo mga kapatid ilang ilog yung kanyang tinatawid, ilang oras yung kanyang nilalakad mula sa kanilang tahanan hanggang doon sa gusaling sambahan para makasamba lang. At ang pinakamatindi mga kapatid, hindi niya nakikita yung kanyang nilalakaran sapagkat siya nga po ay totally blind. At ito pa ang isang nakakamangha mga kapatid, nakatangian ng Kalando. Sa kabila po ng kanyang kalagayan na siya nga po ay bulag, napakarami po niyang naibunga. Halos lahat po ng kanyang mga mahal sa buhay ay naakay po niya sa loob ng Iglesia ni Cristo. Mai-inspire ka talaga. Napakalaking ano po ito mga kababayan, lalo na po sa ating mga kapatid. Kasama na po ako doon. Kung nakakakita pa po tayo, hindi katulad ni Kalando na wala siyang nakikita pero nakakapag-akay po ng marami, nakakapagbunga po. Nakakatuwa at nakaka-inspire po talaga. Mga kapatid, ito yung hindi ko makakalimutan na sinabi ng Kalando sa video. Kung napansin nyo, sabi niya, bagamat ako nga ay bulag, ay nakita ko ng maliwanag ang katotohanan. Sa mga kababayan po namin na nanonood po sa amin sa pagkakataong ito, na hindi pa po namin kapanampalataya, sana po makita nyo rin yung nakita ni Kalando na katotohanan. Magsuri po kayo ng mga aral po sa loob ng Iglesia ni Cristo. Bakit ganun na lang ang pagbibigay ng importansya ni Kalando sa kanyang mga narinig na aral na hanggang sa dumating yung pagkakataon na siya mismo ang naghanap ng kapilya ng Iglesia ni Cristo para makapakinig, makapagsuri pa ng mga aral ng Panginoon Diyos. Mga kababayan, kayo man ay hinihikayat po namin na magsuri lang po kayo. Hindi namin sinasabing pumasok kayo sa loob ng Iglesia. Subukan nyo lang pong makinig. Makipag-ugnayan po kayo sa aming mga kapatid na malapit po sa inyo, mga kaibigan ninyo, o kung may nakikita kayong mga gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo, pwede kayong pumunta, lalo na sa mga araw ng aming mga pamamahayag. Maganda po, makadalo po kayo ng mga pagsamba para maobserbahan po ninyo ang pagsamba sa loob ng Iglesia ni Cristo. Sana po mga kababayan at mga kapatid ay nagustuhan po ninyo ang video ito. At kung nagustuhan nyo naman po yung video, pakishare naman, pakilike, at pakisubscribe na rin yung ating channel
para sa mga susunod pa na mga video na i-upload namin. Pakihit na rin po yung notification bell para sa tuwing meron po kaming i-upload ay magno-notify po sa inyo. Muli po, bumabati po ang inyong lingkod, Just Vlog, ng isang magandang araw at lagi po namin sinasabi, lagi po kayong mag-iingat sa inyong mga paggawa.